At maawa tayo sa ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na mahirap na nga dito sa mundo at kung siya pa ay abutan ng kamatayan na hindi nakapagsyahada, hindi kumikilala sa nag-iisang Diyos, hindi siya naging Muslim, mas masahol pa o mas mahirap pa ang naghihintay na kinabukasan niya sa kabilang buhay. Okay lang mga kapatid na maghirap tayo dito sa mundo. Kung sa kabilang buhay naman ay tayo ay siguradong tagumpay. Yun yung pinaka-minimithi ng bawat isa, ang kabilang buhay. May simula na walang katapusan. Yun ang pamumuhay sa kabilang buhay. وما علينا إلا البلاغ Hindi lang ito sa kung sino yung kausap mo, kundi ito rin ay para sa iyong sarili, para sa tawag dito, pinapaalalahanan mo ang iyong sarili, yun ang pinakahigit sa lahat. Nihalin tulad to ng mga scholars, ng katulad daw ng bola, kung gaano kalakas ang iyong pagtapon doon sa bola, pagpasa sa bola sa isang pader, ganoon din kalakas yung balik sa iyo. So yun yung da'wa. Ang unang pinapaaralan mo o pinapangaralan mo o kaya binibigyan mo ng paalala ay ang sarili mo. Yun yung kagandahan ng pagsali sa da'wa. Kung ang problema naman ay sa tingin mo ay hindi pa sapat ang iyong kaalaman, kung saan ka man naroroon sa atin sa Pilipinas, napakarami ang ating mga ustad, mga daya, mga imam, pwede tayong sumangguni, pwede tayong mag-imbita mula sa kanila at padaluhin natin sila sa ating mga lugar. So ito yung unang nakita natin bilang puna doon sa mga nakikita natin na nag-i-exit, umuwi sa Pilipinas, mga isang linggo, isang buwan, isang taon, lubat na. Ika nga. So anong nangyari sa isang brothers? Nakikita mo na yung mga post niya, iba na doon sa pamumuhay niya nung nandito siya. Allahu Akbar. So ito yung hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway higit pa tayong patatagin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pananampalatayang ito dahil sa Iblis, 5 beses tayo susubukin kung hindi kanya makuha sa shirk o kaya kufr. Ang dawa niya sa iyo o ang higayat niya sa iyo ay tungo sa paggawa ng kasalanan. At kung hindi kanya makuha sa paggawa ng kasalanan, ang pinakahuli, mapunta ka doon sa bid'ah. Ibig sabihin, maging ekstremismo ka sa pagsagawa ng iyong ibada, pagsabuhay mo ng Islam, which is hindi mo nararamdaman, taliwas na pala ito o ito ay nasa kaligawan. Dahil ito ay ekstremismo o sobrang mga innovations, mga karagdagang ginagampanan na hindi naman practices sa Islam, no? Katulad ng Maulid, celebration ng Maulid Nabi, no? Katulad ng fasting ng Isra wal Mi'raj, mga bid'a ito na akala mo ay uri ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikakalapit mo sa kanya, yun pala ay ikalalayo mo ito sa Islam. So anyway, mga paalala lang yun mga brothers. So inshallah, ang paksa po na ibinigay po sa atin ay gaano kahalaga o ano yung mga fadail ng mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meaning, gaano kahalaga ng mga virtues, ano ang mga kainaman, kagandahan ng pagsunod sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ating mga scholars ay meron tayong babanggitin dito na ilan sa mga punto. Maaaring aabot ito ng 10 puntos na kagandahan ng pagsunod sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. So narito ang ilan sa mga ito. Number 1, sabi ng ating mga ulama, ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsunod sa Allah sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay pagsunod sa kanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin yan, kung gaano katibay ang iyong pagsunod, pananaliksik sa sunna, pagsunod, pagsasabuhay sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ng sunna yung kanyang mga kilos, salita, aral, turo, at pamumuhay niya lahat ay tinatawag ito na sunna. So, the more na sinusunod mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, gayon din ikaw ay sumusunod sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "May yuti'ar rasul faqad ata'a Allah."
Ibig sabihin, sino man ang sundan niya o sumunod siya sa propeta, tunay na siya ay nakasunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang aya sa Suratul Nisa verse 64, sabi ng Allah, "Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah." Meaning, hindi kami nagpapadala ng anumang sugo maliban upang siya ay sundan, upang siya ay sumunod tayo sa kanyang kautusan. Biidnillah, ayon sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala o kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng propeta, ang kanilang mga pangaral mula kay Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, hanggang sa pinakahuling propeta sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung aya, yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ani abudullaha wattaquhu wa ati'un." Ani abudullah, upang sambahin, kilalanin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at sambahin siya na nag-iisa. Wattaquhu, at siya ay katakutan ng mga lahat ng nasyon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'un, at sumunod tayo pagkatapos mong matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano mo siya sasambahin? Sa pamamagitan ng Sharia, batas ng bawat propeta. Ang bawat propeta ay may kani-kanyang batas. Bikullin ja'alna lahu shira'ata wa minhaja. Ang bawat sugo at propeta ay may kani-kanyang pamantayan ng kanilang batas, ng kanilang pagsasabuhay sa Islam. Ang Sharia ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi katulad ng Sharia ni Musa alaihi salam. Sa mga Banu Israel, mga angka ng Israelitas, ang kanilang Sharia, sino man ang yumakap sa Islam ay pagsubok sa kanila na ang utos sa kanila ay patayin nila ang kanilang sarili. Ganon katindi yung pagsubok na ibinigay sa kanila. Pag ikaw ay nagtauba, magbalik loob sa Islam, kikitilin mo buhay mo. Ganon kahirap. Dahil parusa yun sa kanila. Pagkaraan ng napakaraming mga ayat, mga palatandaan na pagiging propeta ni Musa a.s. Gayon pa man, sila ay bumabaliktad pagkatapos. Susuko sila ngayon, bukas, bumaliktad na naman. Tapos, bigyan na naman ng another pagsubok, susuko na naman sila, then pagkatapos, ayun, lalabas na naman sila sa Islam. So, pinakahuli, ang pinakaparusa sa kanila, ang sino man ang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsubok sa kanya, itilin niya yung kanyang buhay. So, subhanallah, yun yung Sharia nila, yun yung batas ni Musa alayhi salam. Sa tingin nyo, kung yun ang batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang mangyayari? Mananawagan tayo sa mga non-Muslims, tapos all of the sudden, at the end of the day, sasabihin mo, okay, dahil yumakap ka sa Islam, narito yung kutsilyo. Di ba? Ganun kahirap. Allahu Akbar. Kaya, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sabi ng Allah, hindi ka namin ipinadala o Muhammad, liban sa ikaw ay mercy sa sangkatauhan. Siya ay mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. So tingin nyo, ganun yung isa sa biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaibahan sa atin at ng mga Sharia ng mga nauna. So, number 1 na puntos, ang pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ta'atuhu min arkanil iman. Ang pagsunod sa mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ay bahagi ito ng tunay na haligi ng pananampalataya. Allah Ta'ala, sabi ng Allah, "Ala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt wa yusallimu taslima." Kabilang sa kahulugan ng verse na ito, sumusumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi, "Sumpa man sa iyong Panginoon, ikaw Muhammad, sila na mga ummat mo, tayo na umma Muhammadiyah, ay hindi magiging tunay na mananampalataya hanggat ikaw ay hindi nila gawing tagapaghatol sa pagitan nila. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sa kung anong bagay na hindi nila pinagkakasunduan." So, kung gusto natin maging tunay na mananampalataya, sa mga bagay na hindi tayo nagkakaisa, pinagtatalunan natin, sumangguni tayo sa sunna ng
Propeta sallallahu alaihi wasallam. Doon naman tayong matatapos. Ano man ang ating alitang suliranin, mga problema sa bawat isa, sa pagitan ng bawat isa sa atin, ay masosolve siya, mariresolve ito kung sangguni tayo sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bigyan tayo ng halimbawa. Di ba madalas na problema sa atin sa somewhere in Mindanao, most likely, karamihan ng pinakadakilang problema natin sa Pilipinas, yung mga Moro, among brothers na mga Moro, ay yung tinatawag na rido. Yung family feud. Pag-away-away ng bawat tribo at bawat pamilya. Di ba naririnig nyo yan? Yung hindi pa nakapunta sa Marawi, Maguindanao, baka hindi pa nila alam yan. Pero ito yung pinaka-problema sa amin ng mga Moro, na mga naninirahan sa Mindanao. Itong rido na walang katapusan, na ubusan ng lahi, na kung saan ay ito yung pinakamasakit, pinakamasaklap na pangyayari sa kasalukuyan among Muslim brothers na mga Moro. So itong rido. So alam niyo mga kapatid, isa lang ang solusyon dito. Ma-establish ang Sharia upang totally masunod yung sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at doon lang matatapos ang anumang suliranin. Another example ay yung mga away ng bawat mag-asawa. Bakit hindi nagkakasundo ang mag-asawa? Dahil minsan may nalalabag na karapatan ng bawat isa. Ang lalaki, hindi niya inaral kung ano ang karapatan ng kanyang asawa. Ang babae, hindi rin niya inaral kung anong turo sa kanya ng Islam, kung gaano siya tinuturuan sa Islam na pagsunod sa kanyang asawa. So nalalabag yung karapatan nang dahil sa hindi pagsunod sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung paano isinabuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang bilang pangpamilya. So ang sunna, ang solusyon dito, mag-aral tayo, balikan natin ang sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, paano ang tunay na pagsasabuhay ng Islam sa pamamaraan ng sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng problema mga kapatid, ang pinaka solution dito ay pagbabalik loob at pagsangguni sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lagi tayong bumabalik sa kautusan, sa mga pamamaraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ito po yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kayo, sumpa man sa iyong Panginoon, hindi kayo magiging tunay na mananampalataya hanggat sa hindi kanila gawing tagapaghatol sa pagitan nila sa bagay na hindi nila napagkasusunduan. Pangatlo mga kapatid, ta'atuhu sababun fil hidayah. Ang pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinaka dakilang faktor o paraan upang tayo ay magkaroon ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kayo na mga mananampalataya, kung tunay kayong susunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kayo ay magagabayan. So tingnan niyo yung tayo yung pinakanumerong example dito na mga mag-aaral. Tayo ay nagsusumikap na matutunan ang sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga aral, turo ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil diyan, minsan nakakaramdam kayo ng bagay na hindi may paliwanag. Di po ba? Ang tawag doon, hidayah. Yung napakatamis na pakiramdam. Another example, kapag nasanay ka magsala ng 5 times a day, at kung minsan ay nangyari isang beses, na late ka dahil natulog ka, nagising ka na ng huli, parang yung buong araw mo hindi kumpleto. Nararamdaman nyo yun? Hidayat ang tawag doon, gabay. Yung tamis ng pananampalataya ay nakakamtan natin yan alinsunod sa kung gaano kalakas ang yung pagsunod sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Another example, yung lakas ng ating kapatiran. Kapag malakas ang ating brotherhood sa Islam, nararamdaman natin yung tamis ng pananampalataya. At dahil doon, nagkakaroon tayo, yun yung tinatawag na hidayah o gabay. Kaya nga naman, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tatlong bagay na ang sinuman ang mapasa kanya ay makakamtan niya at mararanasan niya
ang tamis ng pananampalataya. Ang kabilang rito ay ang mahalin mo ang iyong kapatid, hindi dahil sa ano paman, o anumang mga worldly matters, makamundong bagay, kundi dahil sa ito ay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag lumalakas ang ating kapatiran, ay ganun din tayo ay lumalakas ang ating iman, nagkakaroon tayo, natatamasa natin na nararamdaman natin yung tamis ng pananampalataya dahil sa pagsunod natin sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang pangatlo mga kapatid, ang pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pangunahing dahilan ng pagkamit ng hidayah o gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat mga kapatid sa pananampalataya, ta'atuhu sababun fi rahmah. Ang pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dahilan o paraan ng pagkakaroon upang makamtan ang rahmah, ang blessings ng Allah, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah war Rasul la'allakum turhamun. Sundin nyo, sumunod kayo kay Allah at sa kanyang sugo nang sa ganun upang kayo ay kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung gusto mo ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita mo ito sa gaano ka sumusunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Number 5, ta'atuhu tajma'ul muti' ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Ang pagsunod sa kanya na Propeta sallallahu alaihi wasallam ay paraan upang ikaw ay buhayin kasama ng mga propeta, ng mga siddiqin. Ito yung mga makatotohanan. Yung kabilang rito, pinaka-imam nila rito ay si Abu Bakar as-Siddiq, wasyuhada, at yung mga martir, was-salihin, at saka yung mga taong mga banal, mga taong sumusunod lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang taong ito, bubuhayin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapiling ng mga binanggit. Meron pa bang higit na mas mataas na antas sa Yawmal Qiyamah, sa paraiso ng mga propeta, ng mga siddiqin, ng mga syuhada o ng mga martir at ng mga salihin? Wala. Pero kung ikaw ay taglay mo ang katangiang ito, na lagi kang sumusunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kaniyang pamamaraan, magiging kapiling mo ang mga ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Sabi ng Allah, sino man ang sumunod kay Allah at kaniyang sugo, siya o sila ay magiging kasama ng mga taong biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga propeta o mga nabi at ng mga siddiqin, mga mataong makatotohanan lagi, at mga taong mga martir at ng mga taong mga banal. So sila yung lilipunin sa kabilang buhay, sama-sama sila sa pangkat na ito o sa antas na ito. Ulaika, sabi ng Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, napakaganda nawa yung pagiging kapiling nila na mga nabanggit. Pangani mga kapatid sa pananampalataya, ta'atuhu sababun fil fawz wad-dukhul o dukhulul jannah. Ang pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinakapangunahing dahilan o paraan upang maging matagumpay dito sa mundo at papasok tayo sa paraiso. Yun yung tunay na tagumpay, ang pagpasok natin sa paraiso. Mga kapatid, kapag meron tayong dinaanan sa mga daanan, lalo na sa atin sa Pilipinas, lagi tayong nakakakita ng napakahirap, sukdulan yung hirap na kanyang dinadaranan ng pagsubok sa buhay. Minsan, yung mga nasa tulay, na nagmamalimos, ng mga bulag, ramdamin niyo mga kapatid, naghirap sila rito sa mundo, at higit sa lahat, kung sila hindi kaawaan ni Allah, at mamatay sila doon sa ganoong katatayuan na hindi sila kumikilala sa kaayusan ni Allah, mas mahirap pa ang naghihintay sa kanilang kinabukasan sa kabilang buhay. So,
maawa tayo sa kanila. At maawa tayo sa ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, na mahirap na nga dito sa mundo, at kung siya pa ay abutan ng kamatayan na hindi nakapagsyahada, hindi kumikilala sa nag-iisang Diyos, hindi siya naging Muslim, mas masahol pa o mas mahirap pa ang naghihintay na kinabukasan niya sa kabilang buhay. Okay lang mga kapatid na maghirap tayo dito sa mundo, kung sa kabilang buhay naman ay tayo ay siguradong tagumpay. Yun yung pinaka-minimithi ng bawat isa, ang kabilang buhay. May simula na walang katapusan. Yun ang pamumuhay sa kabilang buhay. According sa hadith, merong isang taong pinasilip lang sa kanya ang paraiso. Isang segundo lang. And then, tinanong siya, meron ka bang naranasang paghihirap nung ikaw ay nabubuhay? Sabi niya, oh Allah, buong buhay ko sa mundo ay wala akong naramdaman at naranasan na paghihirap. Kita niyo yun? Nakalimutan niya yung paghihirap niya dito sa mundo. Isang segundo lang nakita niya ang paraiso, nakalimutan niya ang nakaraan niya. At baliktarin natin, according doon din sa hadith, isang taong namuhay ng karangyaan dito sa mundo at ipinasilip sa kanya ang impyerno ng isang segundo lang. And then, tinanong sa kanya kung kumusta ang kanyang pamumuhay nung siya ay nandito sa mundo. Ang kanyang sinabi, buong buhay niya lahat daw ay paghihirap sa kanya. Sa tindi ng epektong nakita niya sa impyerno, sa apoy ng impyerno ng nar jahannam. So mga kapatid sa pananampalataya, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang magiging edad ng aking umma ay sa pagitan lamang ng between 60, 70. At pag lumagpas ka dyan, bonus na yon. So, ilang taon tayo na? Bawat isa, tanungin niya sarili niya, ilang taon dito sa mundo ngayon? Allahu Akbar. Maaaring iba sa atin, nakakalati na. Naka 70% na. Maswerte ka lang kung lumagpas ka ng 70. Yun yung propesiya na lifespan ng umma na ito. Hindi tayo katulad ng mga naunang umma na nagkakaedad sila ng 300 years, nagkakaedad sila ng 700 years. Alam niyo kung ilang taon si Noah? 950 years. Ilang taon si Adam? 1,000 taon. Allahu Akbar. Kaya tayo na pinakahuling umma, nasyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun lang yung magiging edad natin. So, kung merong isang araw sa isang babae, sa time kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang propeta ay kabilang sa mga propeta ng mga Banu Israel, mga angka ng Israelitas. Hindi nagkakamali, si Musa o ilan sa kanilang mga propeta, dinaanan niya ang isang babae, umiiyak. At tinanong siya ng propetang ito, babae, bakit ka umiiyak? Sabi ng babae, namatay yung kanyang anak. At tinanong kung ilang taon yung kanyang edad, 30 plus. Sabi sa kanya ng propetang ito, hindi mo ba alam na darating ang pinakahuling umma, isang propeta, na ang lifespan nila, binanggit niya. Tulad ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kung titingnan, binata na yung 30 plus o ano na yun, adults na yun, hindi na yun dapat iyakan na sanggol. So sabi ng babae, wallahi kung ako ay nasa panahon nila, kung ako daw sabi niya ay nasa time na yun, ilalaan ko ang buong buhay ko na ganun sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi panandalian lamang ang panahon na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na tayo na huling umma ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pinaka dalil o pinaka katibayan dito, ang mga tao noon malalakas at sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, habang tumatagal, humihina ang lakas ng mga tao. Tumingin tayo sa mga naunang umma, yung kanilang mga bakas, may mga bundok na kanilang ginagawang tahanan. Si Propeta Saleh, mga kaum ni Hud. Dati, sa time na yon, wala tayong mga ganitong mga tools. Wala sila. Wala silang mga crane, wala silang mga kung ano-ano meron tayo ngayon. Paano nila nagagawa yun? Kung hindi dahil sa lakas na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tama ang propesya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, habang tumatagal, humihina ang lakas ng tao at ang kanyang lifespan ay bumababa. So, ang aral dito mga kapatid sa pananampalataya,
saglit lamang ang buhay natin dito sa mundo. At sabi nga natin, okay lang na minsan ay dumaan tayo sa paghihirap at pagsubok, basta't sigurado tayo sa ating kinabukasan. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O kayong mga mananampalataya, katakutan niyo ang Allah at tingnan niyo kung ano ang inyong inihanda sa inyong kinabukasan. Dalawang sahabi nagkasalubungan sama sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at sabi ng isa, pumunta ako sa iyong bahay, nakita ko wala ang loob nito, walang mga furnitures, walang laman. Ika nga, sabi ng isa, pinauna ko na ito sa tunay kong tahanan. Ibig sabihin, ang tunay na dapat nating pang-investan ay ang Yawmal Qiyamah. Okay lang maghirap tayo rito mga kapatid. Okay lang na dumaan tayo sa mga pagsubok dito. Basta't mahalaga, hindi tayo abutan ng kamatayan na hindi tayo mananampalataya. Kaya binibigyan tayo ng paalala, babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lagi natin narinig sa khutbah ng mga imam ng verse na ito. Sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, katakutan niyo ang Allah ng tunay na pagkatakot at huwag niyong mahayaan na kayo ay abutan ng kamatayan na hindi mga Muslim o hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kaysa ni Allah. Ang Muslim, tulad na sinabi ni Ustad kanina, na normal sa kanya ang magkasala, magkamali, makalimot. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagbabalik loob. Kapag ikaw ay nagkamali, nagkasala, magbalik loob ka kaagad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ikaw naman ay mapunta sa kasalanan dahil sa udyok ni Satanas, ni Shaitan, magbalik loob ka ulit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magsasawa sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagbabalik loob sa Kanya. Hindi siya katulad na natin na kapag hiling ka ng hiling sa iyong kapatid, minsan, ano nangyayari? Bro, sobra ka na, umaabuso ka na. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Wala siyang kapantay ng anuman. Wala siyang kaalintulad ng anuman. Huwag tayo makalimot kapag tayo ay nagkasala dahil tao lamang tayo. Ako, ikaw, lahat tayo. Walang tao rito sa mundo na hindi nagkakasala at hindi nagkakamali. Pero ang pinaka natin ay ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Right. Pang-ilanin. Pang-pito mga kapatid. Ittiba'u alamatu hubbil 'abd li rabbih wa sababun fi hubbillah li 'abdihi. Ang pagsunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tanda ng pagmamahal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tanda ito ng pagmamahal niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano ka sumusunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay tanda, sign na mahal ka ng Allah, at sign na ikaw ay nagmamahal din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Sabi ng Allah, sabihin mo Muhammad, kung sila ay tunay na nagmamahal kay Allah, sumunod sila sa akin, sila ay mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tingnan natin ang ating sarili. Kung bawat isa sa atin ay nag-aangkin na lahat tayo ay nagmamahal kay Allah, nagmamahal sa propeta, hindi ba? Sino rito ang nagmamahal kay Allah? Nasang kamay? Sa Allah. Yung iba, hindi ata eh. So, ano yung bibigay sa atin na tanda? Lahat tayo nag-aangkin eh. Kumbaga lahat tayo nag-aspirant na lahat tayo ay tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mapabilang sa mga tao minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala at magmamahal sa Kanya. Ano yung ginawa ni Allah na tanda? Sign? Fattabi'uni, sabi ng Allah. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung sila ay tunay na nagmamahal kay Allah, sumunod sila sa akin. Meaning, sundan kanila. Sumunod sila sa iyo. So, kung sino man sa atin ang laging sumusunod sa landas ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inaaral niya paano isinasabuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang tatay, bilang leader, bilang kuya, bilang
kapitbahay, bilang guro, bilang empleyado. Ano ang aral sa atin ng Islam? Ano ang aral sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ganun yun eh. Lagi mong tinatanong ang iyong sarili. Ano ang iyong pamumuhay, ang status mo sa iyong lipunan, ay ganun din, may turo sa iyo ang Islam. Ganun kaganda ang Islam, mga kapatid, ano? Ang Islam, syamilun likulli fard, ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng status ng bawat isa. Meaning, hindi lamang ang Islam ay para sa mga mayayaman, hindi kondisyon na para ikaw ay maging Muslim, maging mayaman ka. At hindi rin kondisyon na ikaw ay tanggapin sa Islam upang maging Muslim, na ikaw ay maging mahirap, upang ikaw ay maging leader. Bagkus ang lahat, saklaw ito sa ilalim ng katuruan ng Islam. Meaning to say, ang bawat isa, anuman ang antas ng iyong pamumuhay, ikaw man ay doktor sa ospital, guro sa paaralan, aralin mo kung ano ang utos sa iyo. Aralin mo kung ano ang pamumuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa iyo. So, hindi mo masasabi sa kabilang buhay, "O Allah, hindi kita nasamba dahil ako ay doktor." Pag sinabi mo yon, meron pa bang hihigit na pagiging doktor kay Propeta Isa alayhi salam? Meron bang isang doktor na bumuhay ng patay? Meron na ba? Wala pa. So, si Isa alayhi salam, o si Jesus, yun yung binigay sa kanya ng Allah. Siya yung pinaka numero 1 doktor. Binubuhay niya yung patay ayon sa biidnillah, kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay darating sa kabilang buhay, at sasabihin mo, "Oh Allah, hindi kita nasamba dahil ako ay pinaka-great leaders sa lahat ng, ako yung King of Kings, pinaka-dakila sa lahat ng mga tao, ako yung namumuno sa kanila." Pag gano'n ang dinahilan mo, meron ka pang hihigit kay Sulaiman alayhi salam, na hiniling niya kay Allah pagkatapos niya na wala nang susunod sa kanya na kasing taas ng kanyang naabot na pamamahala. Ikaw ba, kontrol mo yung mga jinn? Hindi pa. Ikaw ba, kontrol mo yung mga hayop? Kaya nga mayroong suratun Naml, kwento ng isang langgam. Dahil naririnig siya ni Sulaiman alayhi salam, "Pumasok kayo sa inyong mga tahanan, darating ang kasunduan ni Sulaiman, baka hindi kayo mapansin." See? Kaya wala nang hihigit sa kanya. Lahat na pamahalaan niya, ang mga jinn, pati ang hangin, pati ang mga hayop, tao pa kaya. At ikaw sa kabilang buhay, dadahilan mo kung bakit mo hindi mo nasamba si Allah dahil sa iyong kakaunting kapitan, vice kapitan ng baryo, barangay, vice kagawad. Meron pa vice kagawad? Vice tanod. Allahu Akbar. Ipagmamalaki mo ba ito kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, nalin lang ako ng aking kapangyarihan. Hindi kita nasamba dahil sa aking kapangyarihan. Allahu Akbar. Saan ka sa mga nabanggit? Wala tayong may dadahilan, mga kapatid. At hindi mo rin pwedeng sabihin, "Oh Allah, hindi kita nasamba dahil sa aking pagiging masakitin o pasyente, sakitin na tao." Paano na lang pag sinabi sa iyo, hindi mo ba balikan mo yung aral, hindi ka nakakuha ng aral sa pamumuhay ni Ayub alayhi salam? Buong buhay niya, yung katawan niya nahati. Kinakain na ng yung germs, naglalakad na sa kanyang buong katawan, nahati. Pati puso niya nahati. Tumitibok lang ito yung kalahati sa kanyang dhikr kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi man siya failure at hindi siya failed sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin mo, "Ya Allah, hindi kita nasamba dahil sa aking kagwapuhan." Allahu Akbar, baka yun ang gawin mong dahilan mo. Kagwapuhan. Meron pang higit na mas guwapo kay Yusuf alayhi salam. Allahu Akbar. Sa guwapong ibinigay sa kanya ng Allah, dumaan lang yung mga babae. Dahil sa kay Zulaikha, yung mga kababayan sinasabi nila, "Yes, Zulaikha na yan." Na-fitna siya kay Yusuf. Gumanti siya. Sabi niya, "Akala niyo tinawag niya si Yusuf alayhi salam
Sa madlang people, nandoon yung mga kababaihan na kung saan nauna nang binigyan nila ng prutas kasama ng kanilang mga siking, yung siking, kutsilyo. Sa sobrang amaze nila kay Yusuf alayhis salam, kamay na pala nila yung kanilang nasusugatan. Allahu Akbar. So wala tayong may dahilan mga kapatid. Ang Islam ay para sa pangkalahatan. Wala kang may dadahilan sa kabilang buhay kung bakit hindi mo nasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangwalo mga kapatid sa panampalataya, ittiba'uhu sababun fi magfiratid dunub. Ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dahilan upang makamtan ng kapatawaran ng kasalanan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala base sa aya na binasa natin kanina, wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabihin mo Muhammad, kung sila ay tunay na nag-aangkin, na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod sila sa akin, ano ang resulta? Yuhibbukumullah, mamahalin sila ni Allah, wa yaghfir lakum, at patatawaran sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum, ng kanilang mga kasalanan. So, pagbura ng kasalanan, ang pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsala ka, lahat ng mga minor sin mo, napatawad sa'yo ng Allah. Nag-udo tayo, naghugas tayo ng ating mukha, ng ating kamay, according sa hadith, bawat patak ng mga tubig nito, sumasama rito yung ating mga maliliit na kasalanan. Allahu Akbar. Kapag tayo ay nagsala ng Juma, sa pagitan ng dalawang Juma, napapatawad ang ating mga maliliit na kasalanan. Nag-umrah ka, alhamdulillah, darating na naman itong 24. Mayroon tayong umrah dito. Sa pagitan ng bawat umrah, napapatawad ang ating mga kasalanan. So, wala na tayong maidadahilan. Meron ka pa bang maidadahilan kay Allah? Ya Allah, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na mabawasan ang aking mga kasalanan. Ano itong mga sinasabi sa dalil, sa Quran, sa hadith, na kapag ginampanan mo ito, mababawasan ang iyong mga kasalanan. Yung mga minor sin. Kasi ang mga major sin, mga kapatid, isa lang nakapagbuburan yan. Ang taubah. Pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-10 mga kapatid, wal ayatu fi, sabi ng ating may akda, napakarami ang mga verses at mga hadith, at kung sa hadith ang pag-uusapan, nangunguna rito ang hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba. Sabi ng hadith na ito, ayon sa otoridad ni Abi Hurairah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang lahat ng aking umma ay papasok ng paraiso, maliban ng taong illa man aba. Ang taong ang tawag dito sa Tagalog, tatanggi. Oo, yung tumanggi. Sabi ng mga sahaba, kala ya Rasulullah, may yaba. Sino pa ba ang tatanggi? Sino pa ba ang ayaw ng paraiso? Meron din palang ayaw ng paraiso. Kayo gusto niyo ng paraiso? Allahu Akbar. Baka mapabilang kayo sa hadith na ito. Sabi ng mga sahaba, meron pa bang tatanggi o propeta ng Allah? Kasi nakakaano rin, nakakabigla. Meron din palang tumatanggi. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qal, man nata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sino man ang sumunod sa akin, papasok ng paraiso. Sino man ang sumuway sa akin, yun yung tumanggi. Wow. Ibig sabihin, pag hindi ka sumunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam, yun na yung pagtanggi mo. Yun na yung ibig sabihin nun, tumatanggi ka na ikaw ay pumasok sa paraiso. Ang pangalawang hadith ni Abi Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathali wa matlu ma ba'd. Ano oras na? So, naubos ko na yung oras ng ating mga guro. Baka hanggang dito na lang mga kapatid. Subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baka may tanong kayo. Okay, Allah Akbar.